Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, higit 165 million pesos na halaga ng shabu nakitang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Note verbale pinadala sa China kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal. Marine pollution exercise sa Negros nilahukan ng Pilipinas, Japan at Indonesia. $18,800 cash na naiwan sa NAIA Terminal 3 nakuha na ng negosyanteng taga Mindanao. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinurn over na sa Philippine National Police o PNP ang mahigit 25 kilo ng shabu na nakuha ng mga mangingisda na palutang-lutang sa West Philippine Sea, 16 nautical miles west ng Solot-Solot, San Juan, Ilocos Sur. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Ilocos Sur, ang 24 na pakete ng shabu ay nagkakahalaga ng 165.75 million pesos. Nabatid din ng mga otoridad na ang mga nakuhang kontrabando ay may mga Chinese markings na may bigat na mahigit 1 kilo bawat isang pakete. Nagsasagawa na ng follow-up investigation ng mga otoridad kung kanino at saan nagmula ang mga iligal na droga. Nagpadala ang Pilipinas ng isang note verbale sa China kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at ng China Coast Guard o CCG. Kinumpirma rin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nakipag-usap na siya kay Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa insidente. Una nang sinabi ni Manalo na sinisikap ng Department of Foreign Affairs na muling magkaroon ng diplomatic dialogue sa China sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Samantala, ipinahayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na kanyang pinaniniwalaan na nais na rin ng China na ma-de-escalate ang tensyon sa WPS. Kasalukuyang nasa kaligitnaan ng Coast Guards ng Pilipinas, Japan at Indonesia ng Regional Maritime Pollution Exercise o MARPOLEX sa Bacolod City, Negros Occidental. Saad ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, ongoing ang exercise na dinaluhan ng 300 personnel at 5 vessels. Ilan sa mga aktibidad na kabilang sa exercise ang environmental protection sa oil spill at interoperability ng Coast Guard. Saad ng PCG, isang oportunidad ang MARPOLEX para sa 3 bansa na ibahagi sa isa't isa ang kanilang mga kaalaman at best practices. Isang negosyante mula sa Mindanao ang nag-claim ng na-recover na $18,000 o katumbas ng 1 million pesos na aksidente umano niyang naiwan sa NAIA Terminal 3. Ayon sa ulat noong linggo nang nagtungo si alias Muhammad kasama ang ilan niyang kaanak sa NAIA Terminal 1 at nagpresenta ng katibayan na siya ang nagmamay-ari ng nasabing pera. Base rin sa CCTV ng airport, nakumpirmang si Muhammad lang ang nag-iisang pasahero na nakaiwan ng pares ng medyas kung saan nakatago ang $18,800 cash na kalaunay nakita naman ng airport janitor na si Rosalinda Celiora noong June 20 at itinurn over sa Lost and Found section ng terminal. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano na ilusot ng claimant na si alias Muhammad ang ganong kalaking halaga ng dolyar nang hindi na detect ng airport security. Base kasi sa regulasyon ng Central Bank, pinapayagan ng bawat pasahero na magbitbit ng $10,000 at anumang halaga na lumampas dito ay maaaring kumpiskahin na ng Bureau of Customs. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.